So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalaristayan. Welcome po sa ating YouTube channel ha. Bagong-bago tong YouTube channel natin, kaya kung pwede pa-subscribe po para mas mahaba-haba pa po ang ating pag-uusapan ha. Ngayon, pag-usapan natin etong Cebu Alliance for Duterte 2028 ha, na talaga namang pinagtatawanan ng taong bayan ha. Etong grupo na to na Cebu Alliance for Duterte 2028 talagang hindi magkandamayaw ang ating mga kababayan na pagtawanan ang grupo na to, kasi nagbabanta ang grupo na to sa ating mga kababayan na mga congressman diyan sa Cebu ha. Ang sabi kasi ng grupo na to sa mga kongresista na pipirma sa impeachment ni VP Sara, hindi na raw makakatikim ng boto at talagang matatalo raw sa 2028 ha. Kung makapagsalita ang grupo na to, akala mo talaga napakarami ha. Akala mo talaga napakaraming membro, akala mo talaga marami silang mga tagasunod ha. Pero ano ba? Ano ba ang sinabi ng grupo na to at talagang pinagtatawanan sila ng taong bayan? Eto, panoorin nyo, pakinggan ninyo at pagtawanan ninyo. Puro pang elitista ang inyong gihimo, gikalimtanan niyo ang mga pobre nga mga Cebuano o mga Pilipino. Our ultimatum: we are mobilizing our parallel groups across every barangay in Cebu. We will launch a massive No Vote 2028 campaign against every representative who betrays the Vice President. If you vote for impeachment, you are effectively resigning your seat in 2028. We stand against corruption. We march on for independence. We stand with the truth. We stand with Sara Duterte. O yan, ha? Nakita nyo ha? Ngayon pa lang natatawa na ako sa pananalita nung tao na yon. Ewan ko, sino ba yun? Ha? Kung makapagsalita, akala mo may kredibilidad. Kung titingnan mo yung itsura, parang pinabili lang ng suka. Di ba? Ang lupit magbanta, ha? Ang lupit magbanta sa mga congressman natin. Nasasabihin, kapag bumoto sila na pabor sa impeachment ni VP Sara, hindi din sila mananalo sa 2028. Sino ka ba? Ha? Diyos ka ba? Ha? Diyos ka ba? Ikaw ba yung tao na maraming nahawak-hawak yung mga pag-iisip ng mga Cebuano? Ikaw ba yung ganong klaseng tao? O ikaw ba yung Diyos na kaya mong diktahan yung pag-iisip ng mga Cebuano? Pag kaya mong diktahan yung isip ng mga Cebuano, tanga yung mga taga Cebu. Diba? Tanga yung mga taga Cebu. Kapag kaya mong diktahan yung kanilang mga boto, yung kanilang isip, tanga yung mga taga Cebu. Kapag yan nangyari. Diba? Kasi naniniwala ako, ang pagboto hindi dapat yan dinidiktahan. Dapat yung boto natin galing sa puso natin yan. Puso at isipan, iboboto natin kung sino yung gusto natin, kung sino yung tama para sa atin. At hindi tayo pwede magpadikta, lalong-lalong kung sa gaya ng tao na to, na akala mo pinabili lang ng suka. Di ba? Tama naman sinabi ko kapag ikaw Cebuano at nadiktahan ang iyong boto ng kahit sino, ibig sabihin, tanga kang Cebuano. Di ba? Masakit na katotohanan niya, pero totoo yan. Dapat ang boto natin, private yan. Tayo lang nakakaalam yan. Iboboto natin kung sino yung gusto natin. Iboboto natin kung sino yung sa tingin natin makakatulong sa atin. At hindi iboboto natin dahil sinabi ng bugok na to. 'Di ba? Kaya pinagtatawanan to ngayon ng mga Pilipino. Hindi natin masisi. Kasi tingnan mo naman yung pananalita. Kung makapagsalita, daig pa si Donald Trump. 'Di ba? Daig pa si Donald Trump na presidente ng Amerika kung makapagdikta to. 'Di ba? Sino ba to? Pipitsugin lang naman yata to, 'di ba? Pipitsugin. Kaya nga sabi ko, parang pinabili lang ng suka Di ba? Kung makapagsalita, kahit sino ka pa, Manong. Ha? Kahit sino ka pa. Wala kang karapatan diktahan ang boto ng kahit sino Pilipino. Kahit sinong Cebuano, wala kang karapatan diktahan kung sino dapat nilang iboto. Kaya sa mga kongresista, matatakot kayo sa ganyang itsura? Ha, mga kongresman, matatakot kayo sa ganyang mga pananalita niyan? Sino ba yan? Sino ba yan? Yung governor nyo nga ha? Si Pam Bari 4 nga. Hindi nagsasalita ng ganyan. Kung tutuusin, mas malaki yung hatak nun
kesa sa inyo na mga pipitsugin. Di ba? Si Governor Pambaric 4, hindi namumulitika kasi inuuna niya yung pagtulong sa ating mga kababayan. Kayo, hindi na nga kayo nakakatulong, pabigat pa kayo sa sambayanan, kaya kayo pinagtatawanan ngayon. Di ba? Totoo yan. Real talk yan. Ang galing nyo manakot ng mga congressman. Ang galing nyo magbanta sa mga kongresista na matatalo sila. Sino nga ba kayo? Sino kayo? Ha? Sino? So, di ba? Wala nga kayo. Hindi nga kayo kilala. Tapos sasabihin nyo, talo na yung congressman kapag pumirma pabor sa impeachment ni VP Sara. Kapag nakinig sa inyo yung mga Cebuano, ay tanga-tanga yung mga taga Cebu. Kapag naniwala sa inyo, tanga-tanga yung mga yan. Pero naniniwala ako, hindi tanga yung mga taga Cebu, hindi tanga. Kasi hindi sa inyo maniniwala yan. Dahil yung mga Cebuano, matatalino yan. Merong sariling desisyon yung mga yan. Iboboto nila kung sino yung gusto nila. Iboboto nila kung sino sa tingin nila makakatulong sa bansa. Hindi pwede na yan ganyan-ganyan. Hindi na uso yung diktador ngayon. Si PBBM nga, presidente, hindi nagdidikta. Ikaw pa na parang pinabili lang ng sukang pipitsugin? Masakit, di ba? Totoo yun, sabi ko. Para ka lang pinabili ng suka, kung makapagsalita ka, talo pa si Pambaric 4 na gobernador ng Cebu. Talo pa yung mga mayor dyan na kahit pa paano may influensya sa kanilang mga nasasakupan. Kayo, wala. Wala, di ba? Hindi nyo nga kaya sa tingin ko hindi nyo kaya magpanalo ng isang politiko, sa tingin ko. Kasi bakit? Tingnan nyo nga itong Facebook page ninyo. Ha? Kung libo-libo yung membro nyo, kung milyon-milyon yung membro nyo, bakit 6,000 lang itong Facebook page ninyo yung naka-follow? Ganyan ba yung malakas manakot sa mga kongresista? 6,000? Ha? Baka karamihan dyan, hindi pa Cebuano. Diba? Baka karamihan dyan, troll, na galing ng China. Yan kasi ang hirap sa atin. Yan na kasi ang hirap, diba? Yan ang hirap. Kasisip-sip sa mga Duterte kung ano ng kahibangan ang ginagawa sa buhay. Diba? Sa gustong makapagpalapad ng papel sa mga Duterte, kung ano-ano na ang mga pinagsasabi kahit nakakahiya na. Diba? Isipin ninyo, tama ba yung sinasabi ng bugok na to? Tama ba? Diktahan niya yung boto ng mga Cebuano? Takutin niya yung mga congressman na gumagawa lang naman ng kanilang trabaho? Sino ba kayo? Sino ba yung mga Duterte? Kinukulong nga lang yan si Duterte. Kinulong na nga lang yan kasi wala na nga silbi. Wala na yung mga Duterte ngayon, pinagtatawanan na ng Pilipino yung mga Duterte. Di ba? Tapos sip-sip pa rin kayo sip-sip. Ano sa tingin nyo? Mananalo si Sara? Hindi nga yan makakatakbo. Bakit kasi hindi nyo patanggapin? Hindi yan makakatakbo. Tandaan nyo po yan. Kasi ang politika rito sa atin ay magulo. Ang politika rito sa atin ay madumi. Tandaan nyo po yan, kaya hindi na yan makakatakbo. Kaya nga nakulong si De Lima kahit walang kasalanan kasi madumi ang politika rito sa atin. Di ba? Kaya tandaan nyo yan, hindi na yan makakatakbo si Sara. Kaya wag na kayong umasa. Wag kayong magbanta-banta dyan sa mga congressman kasi pinagtatawanan lang kayo ng mga Pilipino, pinagbabantaan nyo yung mga congressman na gumagawa lang naman ng kanilang trabaho. Yan kasi ang hirap, di ba? Yan ang hirap. Kapag paaso-aso sa mga Duterte, lahat na lang gagawin para mapansin lang ng mga Duterte. Kaso, yung mga Cebuano, hindi naman mga tanga-tanga, hindi naman mga uto-uto, na kaya hindi maniniwala sa inyo. Tingnan nyo, pinagtatawanan lang kayo ng sambayan ngayon, di ba? Kaya ito, tandaan nyo, Cebu Alliance for Duterte 2028, huwag na kayong umasa. Kasi hindi na yan makakatakbo si Sara. Di ba? So mga kababayan, huwag niyo po kalimutan na pakishare po itong live video natin at pakisubscribe po itong bagong-bagong YouTube channel natin, backup page natin to, backup vlog natin to, para mahaba-haba pa po ang ating pag-uusapan. Huwag niyo kalimutan, comment niyo po ang inyong reaction dito sa comment section para makikita natin. So hanggang dito na lang, maraming salamat po.